Sa kasalukuyan, napakadali nang makipag-date sa kahit sinong babae o lalaki gamit ang mga dating apps. Sa India, popular ang Tinder app kung saan libu-libong dates ang nangyayari araw-araw at milyong-milyong swipes ang nagaganap. Gayunpaman, matapos ang isang insidente noong Mayo 2018, maraming tao sa India ang nawalan ng tiwala sa mga dating app. Noong Mayo 2, 2018, si Dushyant Sharma, isang 26 na taong gulang na asawa at ama, ay umuwi mula sa trabaho. Nakatira si Dushyant kasama ang kanyang pamilya sa lungsod ng Jaipur sa Rajasthan. Ang Rajasthan ay isang estado sa India na kilala sa mayamang kultura, tradisyon, mga monumento at makasaysayang fort at palasyo. Ang Jaipur naman ay capital ng Rajasthan at kilala bilang Pink City dahil karamihan sa mga gusali nito ay kulay rosas. Nang umuwi si Dushyant, nadatnan nito ang kanyang ama sa kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang oras, sinabi ni Dushyant sa kanyang ama, "Tay, pwede mo bang ipahiram sa akin ang kotse mo sandali? May kailangan lang akong gawin." Pero hindi niya sinabi kung saan siya papunta, maging sa kanyang asawa. Ang totoo, si Dushyant ay makikipagkita sa kanyang Tinder date na si Priya Seth. Pumunta siya sa flat o apartment ni Priya, pero pagdating niya sa kwarto, nakita niyang may kasama itong dalawa pang lalaki. Bago nito, nagkakilala si Dushyant at Priya sa Tinder noong Pebrero 2018 at bago pa ang insidente noong Mayo 2, nakailang coffee dates na rin sila. Bagamat kasal na si Dushyant, pakiramdam niya ay napaka-ordinaryo ng kanyang buhay may asawa at sinabi rin mismo ng kanyang asawa na mahilig si Dushyant na mag-explore ng mga bagong bagay. Kaya upang lumabas sa kanyang nakasanayang buhay, nag-download siya ng Tinder app. Naging regular ang paggamit ni Dushyant sa dating app na ito. Noong una, hindi naging maganda ang tugon sa kanya ng app kaya gumawa siya ng peking profile na may pangalang Vivan Kohli. Ipinapakita niya sa profile na siya ay isang milyonaryong negosyante na may marangyang buhay. Ayon sa kanyang peking profile, napakarami niyang pera at ini-enjoy niya ang masaya at masaganang pamumuhay. Sa loob ng 3 buwan, nagkikita lang sina Dushyant at Priya sa mga coffee shop o restaurant. Pero noong Mayo 2, unang beses siyang inimbita ni Priya sa kanyang bahay. Sa pagkakataon ngang ito, nadatnan niya ang hindi inaasahan. Bago pa siya makapag-isip, huli na ang lahat dahil agad siyang hinatak ng mga lalaking kasama ni Priya at ikinandado ang kwarto. Dito napagtanto ni Dushyant na nadukot siya. Sa kabilang banda, nang hindi nakauwi si Dushyant buong gabi, nagsimulang mag-alala ang kanyang ama, si Rameshwar Sharma, kaya't hindi siya nakatulog. Bandang 10:00 ng umaga kinabukasan, tumunog ang cellphone nito at nag-pop up ang pangalan ni Dushyant kung kaya't nagkaroon siya ng kaunting ginhawa. Pero nang sagutin niya ang tawag, narinig niya ang balisa at natatarantang si Dushyant na sinabing, "Tay, wawakasan nila ang buhay ko. Magpadala ka agad ng 1,000,000 rupees para iligtas ako." Pagkatapos makausap si Dushyant, inagaw ni Priya ang telepono at nagsimulang murahin si Rameshwar. Nagbanta si Priya na kung malalaman ng pulis ang sitwasyon ay may masamang mangyayari kay Dushyant. Dito napagtanto ni Rameshwar na nadukot ang kanyang anak. Sinabi niya kay Priya, "Wala akong 1,000,000 rupees, pero may deposito akong 3 lakh rupees. Ang 3 lakh rupees ay tumutumba sa humigit kumulang 200,000 pesos. Nagalit si Priya, pero binigyan niya si Rameshwar ng 1 oras para ilipat ang pera sa account ni Dushyant. Agad naman pumunta si Rameshwar sa bangko at inilipat lahat ng pera. Mula nang mailipat ang 3 lakh rupees sa account ni Dushyant, nakapatay na rin ang kanyang cellphone. Kinabukasan, Mayo 4, 2018, nakatanggap ng tawag ang pulisya sa Jaipur mula sa isang taong hindi nagpakilala. Agad na pumunta ang pulis sa isang liblib na lugar at natagpuan ang wala ng buhay na lalaki sa loob ng maleta. Dahil nawawala si Dushyant ng 2 araw, agad na tinawag ng pulisya si Rameshwar upang kilalanin ang labi sa SMS Hospital. Kahit na hindi mamukhaan ang biktima dahil sa tindi ng pinsala ay nakilala nilang si Dushyant yun dahil sa kanyang suot na damit at mga gamit. Nauna nang nawalan si Rameshwar ng 2 anak na lalaki. Ang isa noong bata pa at ang isa ay sa aksidente ilang taon na ang nakalilipas. Ngayon, nawala na rin ang kanyang huling anak. Sa autopsy, natuklasang may 11 tama ng patalim sa katawan ni Dushyant at ito ang dahilan ng pagkalagot ng kanyang hininga.
Samantala, sinimula ng pulisya ang paghahanap sa mga salarin sa nangyari kay Dushyant. Sa mabilis na operasyon, natagpuan ng pulisya si Priya at ang kanyang 2 kasabwat at inaresto sila bago makasakay ng tren para tumakas palabas ng lungsod. Inakusahan ang 3 ng pagdukot, pangingikil, pagkitil at pagtatago ng ebidensya. Habang iniimbestigahan ng isang grupo ang crime scene, sinimula namang tanungin ng pulis ang 3 sospek. Sa interogasyon, isinalaysay ni Priya ang kanyang kwento mula pagkabata. Inamin kung paano siya nakapanloko ng libu-libong tao sa loob ng 6 na taon at kung paano niya plinano ang nangyari kay Dushyant Sharma. Lumaki si Priya sa maliit na bayan ng Phalna sa Rajasthan sa isang pamilyang nasa gitnang uri. Ang kanyang ama ay isang propesor. Ayon sa kanyang ama, matalino si Priya noong bata pa at palaging pinupuri ng kanyang mga guro dahil sa kanyang kahusayan. Ngunit kasabay ng pagiging matalino, matigas rin ang ulo ni Priya. Kapag may nais siyang makuha, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Ang pagiging madaling magalit sa maliliit na bagay, pagsira ng mga gamit sa bahay, at pagiging mapilit sa anumang gusto niya, tama man o mali, ay ilan sa mga ugali ni Priya na nakatago sa likod ng kanyang magandang muka. Nang makatapos ng pag-aaral, lumipat si Priya sa Jaipur. Pagdating niya sa malaking lungsod mula sa maliit na baryo, nahumaling siya sa marangyang pamumuhay at nagkaroon ng pangarap na maging milyonaryo at doon na siya lubos na nabulag sa pangarap na ito. Ninais ni Priya na mamuhay sa karangyaan at kaginhawahan, kaya nag-apply siya ng maraming trabaho sa Jaipur. Nang makapasok siya sa isang trabaho na nakita niya sa dyaryo, nagsimula siyang makisalamuha sa mga maling tao na gumagamit ng mga estudyanteng babae para sa mga serbisyo ng pagbibigay aliw at dito siya nagsimulang kumita ng pera. Sa ganitong trabaho, tumagal si Priya at nasanay sa maling uri ng pamumuhay hanggang sa nagkaroon siya ng sariling website para sa serbisyo ng pagbibigay aliw. Gayunpaman, kahit na kumukuha siya ng pera mula sa kanyang mga kliyente, hindi niya ibinibigay ang serbisyo, kaya nakapanloko siya ng libu-libong tao na may kabuuang halagang 17.5 million rupees o kulang-kulang 12 million pesos. Sa simula, wala silang balak kitilin si Dushyant, ngunit nang malaman nila na hindi totoo ang pangalan niyang Vivan Kohli, wala siyang negosyo, walang pera at isa lang siyang ordinaryong tao na maaaring magreklamo sa pulisya laban sa kanila, nagdesisyon si Priya na kailangan niyang patahimikin ng tuluyan si Dushyant. Ang 2 pang kasama ni Priya sa krimen ay sina Dikshant Kamra at Lakshwalya. Si Dikshant, 21 taong gulang, ay nobyo ni Priya at si Lakshwalya ay matalik na kaibigan ni Dikshant. Si Dikshant ay isang bigong aktor at modelo na baon sa utang, kaya't lumipat mula Mumbai patungong Jaipur. Nagkakilala sina Dikshant at Priya sa Tinder at di nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa at nagsimulang magsama sa isang apartment. Noong nalaman ni Priya ang malaking utang ni Dikshant, nangako siya na tutulungan niya itong mabayaran ng utang. Doon nila binalak ang pagdukot at pagkuha ng mga bagay mula sa mayayamang tao gamit ang Tinder profile ni Priya. Ang plano ay simple lang, makipagkaibigan sa isang mayamang lalaki, kunin ang kanyang pera at pagkatapos ay palayain. Ngunit nang mabunyag ang totoong pagkatao ni Dushyant, nagbago ang kanilang plano. Hindi na naniwala si Priya sa una nang sinabi ni Dushyant na wala siyang kayamanan. Ngunit nang makita ang lisensya niya at ibang dokumento, napagtanto nilang wala silang mapapala sa kanya. Bagamat sinubukan pa ring lumaban ni Dushyant, hindi siya nakaligtas. Hinawakan siya ni Dikshant at tinakpan ni Laksh gamit ang unan. Nang makita nilang humihinga pa ito, ginamit nila ang patalim upang puruhan siya ng 11 beses. Sa pagsisiyasat sa crime scene, nakita ng pulisya ang maraming ebidensya, mga bakas ng pulang likido sa buong bahay, bote ng beer at mga chips. May mga natagpuan ding mamahaling sapatos na pambabae na nagkakahalaga ng 80,000 rupees na nagpapakita kung gaano karaming tao ang naloko ni Priya upang matupad ang kanyang marangyang pangarap. Si Priya akala'y nakatagpo ng isang milyonaryong negosyante, habang si Dushyant naman ay naniwalang tunay ang pagmamahal ni Priya. Hindi niya alam na papunta siya sa kapahamakan. Bago siya tuluyang wakasan, kinuha ni Priya at ng kanyang mga kasabwat ang kanyang ATM card at winidraw ang perang ipinadala ng kanyang ama. Sa interogasyon, sinabi ni Dikshant na ang nangyari kay Dushyant ay plano ni Priya. Inamin niyang may balak na sana silang pakawalan si Dushyant ngunit tumanggi si Priya. Taliwas naman ang naging pahayag ni Priya. Inamin nito na planadong tapusin si Dushyant, pero idinidiin niyang si Dikshant ang mastermind at nagsagawa nito.
Sa naging paglilitis, makikita si Priya na tila walang pagsisisi sa kanyang mga ginawa mula sa panloloko hanggang sa nangyari kay Dushyant. Matagal nang ginagamit ni Priya ang takot ng mga lalaki na mapahiya at mabulgar ang kanilang maling ginagawa, kaya't walang gustong magreklamo laban sa kanya. Dahil dito, nakalikom siya ng malaking pera na ginagamit niya sa marangyang lifestyle. Noong Nobyembre 2023, hinatulan ng korte si Priya, Dushyant at Lakshwalya ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil na rin sa bigat ng kaso ng kanilang nagawa. Ngayon ay bahagyang nabawasan ang bilang ng mga tao sa India na gumagamit ng dating app. Naging halimbawa ang kwento ni Dushyant sa maaaring kahantungan ng mga taong nagtataksil sa kanilang asawa. Naway ipaalala ng kwentong ito sa atin lalo na sa may mga karelasyon o asawa na ang pangangaliwa ay nagdudulot ng matinding pasakit at minsan ay humahantong sa mas malalang kahihinatnan. Kaya't piliin lagi ang maging tapat dahil ito ang nararapat. Umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.